Ngayon po, nagbibigay tayo ng magandang feeds dito sa ating mga alaga. So itong feeds nila, may multivitamins, electrolytes, probiotics, no? Itong mga manok po natin ay kailangan po ng magandang patuka dahil kapag hindi po maganda yung patuka, hindi sila maganang kumain or hindi po maliit lang po yung mabe-benefits nila doon sa mga hindi pong quality patuka. So itong binibigay namin is quality po, kaya hindi po sila nagugutom and malakas po yung resistensya nila no against the heat of the sun. Dahil nga sobrang init talaga ng panahon ngayon, no? So kailangan na kailangan, number one, maganda yung pinapakain natin sa ating mga alagang manok. Alam mo, pag-uusapan natin ngayon ay sakit ng ating mga alagang manok. Malalaman natin na yung manok ay may sipon, no? Halimbawa, yung kanyang ilong, no, ay mamasa-masa, yung kanyang mata mamasa-masa din. Ibig sabihin niyan, may simptomas na siya ng sipon, no? Or mabaho yung kanyang ilong. So kapag halimbawa, mayroong mga ganong simptomas, dapat gamutin agad, no? Yung ginagamit kong gamot is yung Panamox Forte at Panamox Caplet. Yan. So gamutin po natin ng ganyan, no? 5 days to 7 days. Yan, straight po yan, no? Para po na mawala talaga yung mga bakterya doon sa katawan or yung sa ilong ng ating mga alagang manok, mawala yung mga plema. Yan. So halimbawa man lang, hindi niyo po nagamot yan, lalala po yan, matagal yung gamutan, no? Kasi nga malala na and iba na po yung gamot na gagamitin, baka mas mahal pa, no? So dapat kapag may simptomas, gamutin agad kasi hindi nila kakayanin yon, yung tag-init ngayon, no? Kung halimbawa sobrang init ng panahon tapos may sakit pa sila. Tinitik advantage ko rin din po itong pag-aalaga ng manok no, sa pamamagitan ng pag-deworm ngayong tag-init. No? Kasi nga kapag tag-init, maganda yung performance nila. Pero hindi ibig sabihin na kapag maganda yung performance nila, tapos hindi tayo nag-deworm, maganda din po yung resulta. Mas maigi talaga mag-deworm, no? Kasi nga, may mga parasitiko talaga itong mga manok natin. Kasi nga, scavengers po yung mga manok at kumakain din po sila ng mga dumi-dumi dun sa lupa, no? So, mas mabuti, meron tayong pampawala sa mga parasitiko. Dahil yung mga parasitiko po, sila din po yun na kumukuha ng mga benefits na makukuha ng mga manok mula sa mga feeds na pinapakain natin sa kanila. So, mas maganda na mag-deworm tayo para mas maganda yung kanilang performance, maganda yung kanilang mga itlog, maganda yung similya, maganda din po yung fertility. No? So, ganun yung ginagawa ko dito, lalong-lalo na sa pag-grow ng ating mga alagang manok, mas mabilis lang lumaki ngayong tag-init. Natin ay prone po sa heat stroke. So mas maigi po na maglagay po tayo ng tubig umaga, hapon, tsaka sa tanghali. No? Huwag na po nating hayaan na maubos pa yung tubig bago po tayo mag-refill. No? Kasi mas gusto ng manok natin, mas fresh po na tubig and nakatago at may maganda tayong pabahay. No? And dapat po yung yero ninyo is naka-galvanize po yung yero. Mas malamig kasi yung galvanize, no? Based on my own experience at gauge number 24 or yung pinakamakapal na yero yung gamitin nyo, no? Dahil nga kapag ganoon, nami-minimize din po yung init doon sa loob kapag sila po ay sumisilong, no? And huwag niyo pong hayaan na mainitan yung tubig ng ating mga alagang manok. Dahil kapag halimbawa nakainom sila ng mainit na tubig dahil sa sikat ng araw, ay pwede din po silang magkasipon. Dito naman tayo ngayon sa ating Shamo Giant Yard or tsaka Indio Gigantes. Yan. Hindi pa lahat andito, no? Yung iba andun po sa kabila. Yan. So ipapakita ko muna sa inyo itong ating marami kasing gustong bumili dito sa aking mga selections. Yan. Ito, mauna tayo dito kay Shalong. Yan, si Shalong po is sobrang tangkad and hindi po siya flatcom, no. Hindi po siya hindi po siya flatcom, hindi din po siya short beak, no. Kundi dahil nga Shamo to. Yan. So, sobrang tangkad lang po talaga nitong si Shalong. Yan, at may pagka-off color yung kulay niya. Dahil nga may pagka-off color din yung si Avatar. Mama dito si Dos. Yan, papa naman si Avatar. Ito naman si papakita ko sa inyo. May gusto din pong bumili dito kay Greyman. Si Greyman po is house color gray, of color, lalaki po to. Kinagandaan dito, short beak. Yan, no? Dahil nga anak ito ni Uno. Maganda and solido din po yung pangangatawan. Pero sa kanilang batch, pinakamatangkad is si Shalong, no? Dahil si Shalong is kaka 2 months lang po kahapon. Ito, no, 2 months and 3 days na po ito. Yan. So, dito naman tayo kay Macho. Si Macho, maraming gustong bumili din ito dahil nga itong lalaki na to is sobrang solido. Yan. Halos may pagka-short beak siya. Anak po to ni Avatar. Yan. Sobrang ganda. Yan, matangkad. Anak to ni Avatar tsaka ni Uno. So, lipat naman tayo sa kabila. Yan. Dito sa kabila, no, is may anak dito si Avatar at saka si Uno. Yan. Matangkad. No, halos may pagka-short beak din.
Yan. So, hindi pa sure kung lalaki or babae. Meron din akong Aspo bloodline dito. Yan. At huling anak ni Avatar sa akin, babae. Yan, may pagka-short beak din. Yan. So, meron din akong ano dito, trio Kanawayon, Giants. Yan. Maganda. No? So, dito, PB line at saka Argus bloodline. Yan. At meron din po ako ditong sobrang gaganda, no? Na trio. Yan. Ito ay 2 months mahigit. So, sa 18, no? Magti 3 months na po ito. Yan. Kita nyo kung gaano kalaki, no? Magti 3 months pa lang po ngayong 18. So, malapit na. 2 days na lang, magti 3 months na. Ito naman yung isa. Yung kabatch niya. So, binili ko to, no? Ng 10,000 yung apat sila, nung sisyo pa lang sila. Yan. Oh, so, parang talisay yung kulay nito. Yan. Tangkad. So, dito naman tayo sa kabila. Papakita ko sa inyo itong going to Cotabato na po to, no? May owner na po to, si Sir Yusuf. Yan. Yan. Ganda. At papakita ko rin sa inyo yung ating may monstro line. Yan. So, about sa monstro line natin na lahi, no? Yan, may halong ano pa to, King Arthur bloodline. Yan, flat computo. Flat computo, no? Dalawa dito sila ito nakuha ko. Yan, no? Yan. Yung isa naman is pula. Yung kinuha ko kanina is parang Kanawayon or Talisay. Mga broodcocks to. Yan, flat com lahat yan. No, so about naman sa mga babae dito, meron din po ako dito sa kabila. Si Uno. Papakita ko si Uno at si Do sa inyo para makita natin yung mama ni Greyman. Yan, ito yung mama ni Greyman, no? Si Uno. Yan, sobrang laking babae nito. Yan. And si Dos, yung mama naman ni Shalong. So mas mataas si Shalong, pero mas maganda si Greyman para sa akin yung kanyang beak dahil nga short beak siya. Pero mas matangkad si Shalong. So ito naman si Dos ay giant producer. Yan, si Dos. Sobrang lakas mang itlog nito. Yung itlog din na napapalabas ni Dos is dark brown eggs. Yan. So marami pa akong brood hens dito pero di ko napapakita yung iba. Basta si hanggang anim yung nangitlog hanggang ngayon sa atin. Yan. Ito naman si B1 at si B2 nagpapahinga na. Yan. And papakita ko rin sa inyo si Orochimaru. Yung mabait kong broodcock pero mahiyain. Yan. Ayaw lumabas. No, dumidilim na kasi. No, so matangkad po itong si Orochimaru, mabigat. Sobrang solido, no. Kaso hindi pa marunong mag-handling. Kalmahin muna natin. Yan. Ayun yung gustong itaas, no. Yan, Orochimaru. Yan, no. So, hindi pa siya sana i-flex. Yan, balik na siya. And syempre, ang ginagamit ko ngayon na broodcock, si Sasuke. Yan. Na talagang taga Cebu. Yan, sobrang ganda, dark Kanawayon. Short beak. Dito tayo sa mga incubators natin. So, marami tayong incubator pero papakita ko sa inyo yung ating kakahatch lang. Yan. So, may may na-hatch dito, mga heritage po ito sila. Yan, may nagka-cracks na and may mga gumagalaw na, no, may mga sisiw na. Bukas po, harvest na po yan. And, syempre, vaccine, pagkabukas, and pagka 5 days niya, no, pwede na po silang ibenta. Ganun po yung proseso. Dito naman tayo sa ating brooder, no. So, may naiwan pa na brooder dito sa labas. Ito yung mga collections ko of Rhode Island Reds, konting Black Ostolarp, hybrids, tsaka native. Pero halos dito isa ang ating mga Rhode Island Reds. Yan. Sobrang gaganda nito, no? Bakunado na po to, kompleto na sa bakuna, halos mga dark to sila. Yan, and gagawin ko po tong breeder. Yan. Yung iba naman is naka-avail dito. Yan. Pero ngayon, hindi na pwedeng i-avail yan. So dito naman tayo sa loob ng ating brooder. Sa brooder namin, di pa tapos yung grower kasi namin, kaya yung ibang para sa grower is andito pa. Yan. Pero ito, brooder lang dapat lahat to. Yan. Ito naman, yung nakababa ko ng mga manok, dito na.
pinapractice silang bumaba, no? Kasi gagawa din tayo ng hindi lang basta grower para sa kulungan, no? Kundi grower din po para sa parang pang free range na. So nakababa na sila sa lupa, no? Para masanay sila sa lupa, pagdating ng pagiging breeder nila, hindi po sila maninibago.